Good morning! So, it's 10 o'clock in the morning at ngayon pa lang tayo papasok kasi yun ang binigay na oras ni nanay. Bali nga sa baba ako mag-uumpisa ng aking paglilinis. Pero hindi naman na siya lilinisan kasi sabi nga ni nanay kagabi, nalinis ko na lahat. Bali liligpitan na lang natin siya or punas-punas, ganun na lang. Kasi ang pasok ni tatay ay alas 12 at ang sabi niya gigising siya ng 11:15. Bali, ganong oras siya lalabas ng kwarto. Kaya ayun, sa baba muna ako mag-uumpisa. So, ayan, nakita niyo sobrang tirik na ng araw kasi alas 10 na. At 12 o'clock ang pasok ni tatay. Kaya ngayon, ngayon pa lang ako papasok, alas 10. Siyempre kung anong oras ang binigay ni nanay, yun ang susundin natin. And sabi nga niya, baguhin ko na yung oras ng alarm ko para di ako magising na maaga. So, nag-alarm ako ng 8:30. Pero hindi pa rin ako nagising ng ganong oras dahil mas maaga ako sa oras na yung nagising. Bali, 7:30 gising na ako. So, papasok na tayo. Ang mahiwagang daanan ng Malditang Kadama. Nandito na tayo sa loob. Same pa rin naman yung mga trabaho, pero yun nga lang baliktad na. Mas unahin ko na dito ngayon sa baba kaysa sa taas. At dahil wala naman tayong ganong gagawin ngayon, so nakita kong may nilaban si nanay. Nandun na siya sa ironing room, dun sa maid's room. So, yun na lang muna ang gagawin ko. Paplansyahin ko na lang muna yun. Pero kunti lang naman siya. So, ayun lang muna bago ako umakit sa taas. At dito nga pala ako nagpa-plancha, dito sa lugar na to. At ayan yung planchahin ko. And dito rin ako nagtatambay sa kwarto na to pag wala akong ginagawa. Bali ito yung maid's room nila. Dito kami nagkwarto nung dumating kami. 5 days kami dito. Ayan siya. Bali, once a week ko siyang nililinis. Hindi ko na nga ito nilagyan ng bedsheet kasi wala namang gumagamit dito. Nasasayang lang na alikabukal na nadudumihan lang. Kaya hindi ko na siya nilagyan. Sinabi ko din yung kay nanay at yun nga sabi niya, good idea kasi nga at least hindi na dodobin pa ng laba. Minsan pag nandito yung katulong ng anak na panganay ni nanay, dito din nagtatambay. Kaya once a week nililinis ko din siya and ito ang kanyang kabuuan, ang kanyang bathroom. Kaya masarap magtambay dito. Pag wala akong ginagawa, nandito lang ako nagtatambay. Minsan dito pa sa CR eh. So, tingnan niyo naman, di ba? Ang ganda niya. Malinis siya. At ngayon nga magpa-plancha na muna ako bago ako gumawa sa taas. Kaya ito na, magpa-plancha na tayo. Kunti lang naman siya. Ito lang yan. So yun nga, nahawa na si nanay dahil ako pag galing ng dryer tinitiklop ko. Ayun, nahawa na siya sa akin, tinitiklop na niya. Pero dati hindi ganyan. Tinitiklop niya pero hindi naman ganyan siya kaayos. Ito nga bali 5 piraso na naman yung paplansyahin ko. Dalawang long sleeve ng alaga ko, isang pants niya, tsaka isang t-shirt, tsaka itong pambahay ni nanay. Ito ang hospital coat ng aking tatay. So yan, nakasabit siya dahil alas 12 ang pasok niya. Paplansya na nga muna ako bago ako maglinis sa taas. Kahit naman galing ako sa init pag naglinis ako ng CR, kung inuuna ko itong pagpaplansya ko gumagamit naman ako ng gloves, hindi ako nagbabasa ng kamay, kahit ilang piraso pa yung plinansya ko. Parang hindi na rin tayo manginig, di ba? Kailangan natin alagaan yung kamay natin dito kasi nga, ito yung ginagamit natin pagtrabaho. Yun nga kanina nabanggit ko na sinanay na hawa na sa akin sa pagtitiklop. Pero yun nga may mga bagay pa rin siyang hindi niya daw kayang gawin katulad ng pagdating sa mga underwear niya, sa mga panties niya. Pag tinitingnan niya sa drawer niya, kaya sabi niya, kailangan yung kukunin ko. Sigurado na to kasi pag hindi ako sigurado, di ko alam kung paano itupig kagaya ng tupi ni Jenny. Ganun yung amo ko. Nakakatawa si nanay, di ba? Sa awa naman ng Diyos. Sa lahat ng ginagawa ko dito, hindi pa naman sila nagreklamo. Wala silang maipintas sa trabaho ko. At lagi nga sila nagpapasalamat kasi ngayon, lagi ko daw nililinis na maayos yung mga gamit nila at yung bahay nila. Pero itong bahay na to talaga kasi maliit lang siya. And hindi naman talaga siya mahirap linisin. Nakikita nyo naman sa mga videos ko, di ba? Maliit lang yung bahay. Kaya madali lang siya linisin. Plus, hindi pa siya maselan.
lahat ng ginagawa ko, nagpapasalamat siya, na-appreciate niya. Kaya nakakatuwa yung ganung amo talaga. Hindi pa nga kami nakikita ni nanay kasi dito ako sa baba nag-umpisa. Pero gising na siya na narinig ko na may kaluskus na doon sa taas. And hindi ko rin alam kung lalabas siya ngayon kasi wala naman siya nabanggit kagabi. Kagabi nga pala, ilang oras kami nagkwentuhan mula alas 6. Pag alas 9 na ako umuwi. Kaya sabi ng asawa ko, buti hindi tumugo yung ilong mo, no? Ang tagal-tagal niyo mag-uusap. Pero madalas talaga na ganun kami. Pag wala na kaming ginagawa, nagkakwentuhan lang kami. Kagabi nga din tinanong ko si nanay kung magluluto pa siya ngayon. Sabi niya hindi daw, nagluto na daw siya. Init na lang daw niya lahat yun. At ang niluto niya para kay tatay. Kaya yun. Ganun pa rin ang oras ng balik mo. Walang ng basura sa gabi. Pero alam niyo, excited ako yung pagpupunta yung mga anak niya dito. Yung makapagsilbi ako sa kanila. Ganun, lagi akong excited. Kasi gusto ko siya talagang tulungan. At yun naman ang trabaho ko. Pero yun nga, nag-i-insist talaga sila na pagkompleto sila dito. Okay naman sila. Kasi pag nandito yung mga yun, hindi sila na gumagamit ng mga hugasin pa. Bibili talaga si nanay ng mga plastic plate para tapo na lang. Lagay na lang daw niya sa basurahan. Sabi niya kaya wala daw akong dapat alalahanin pag nandito yung mga anak niya. Okay lang daw sila. Pagtapos ng trabaho ko, dapat i-relax mo daw yun. Magpahinga na ako. Sabi ko naman, puro na nga ako pahinga. Sabi niya, ganun talaga tayo. Dito lang naman tayo yung gagawin. Alangan naman daw ulit-ulitin lagi yung trabaho. Yung marami na kaming napagkukwentuhan ni nanay, pati sa pamilya, sa buhay-buhay, buhay nila mag-asawa, buhay ng pamilya ng asawa, yung mga ganun. Pero, syempre, sa akin na lang yun, hindi ko na kailangan ikwento. May mga bagay din na hindi pwedeng ikwento, syempre. Talo na pinagkakatiwalaan na. Pero masaya ako kasi yun, may tiwala siya sa akin. Kaya, kung ano man na kukwento niya na hindi na dapat ikwento, sa akin na lang yun. Kaya laging sinasabi ni nanay na, I like your company, Jen. Wala naman akong kumpanya. Joke. Pero yun nga kasi, sabi niya, pasensyaan mo na kung ganito ako ka-dal-dal kasi nga, laging busy mga anak mo. Pag nandito, yung mag-iisang anak na busy yan. Sa computer, asawa niya, ganun din. Dahil marami kaming time para magkwentuhan. Good morning, madam. Oh, you're going. Okay. Bye, Lian. Tapos na nga tayo mag-plan. At yun, umalis si nanay, sumabay siya kay Bunso. Hatid niya si Bunso. Naboboring siguro yan, kaya lumabas na lang. Wait ko lang kumisik si tatay para makagawa ko sa taas. Narinig ko na nga nagbukas ng pinto si tatay. Ibig sabihin, gising na siya. And malapit na rin yung umalis, mga ilang minutes na lang. Yun na lang hinihintay ko. Pagbabaan niya para makagawa na ako sa taas. So, hindi ko na siya maistorbo kung magdadasal man siya. Kaya hinihintay ko muna siya bumaba. And ako na lang mag-isa dito sa bahay dahil si nanay sumama kay Bunso, hinatid sa trabaho. Diyan nasa labas sila ngayon. Kaya hinihintay ko na lang si tatay na makababa at makaalis. So, makakagawa na ako sa taas. At eto nga, hanggang di pa ako tapos sa aking trabaho. Lagi ako may sukbit na towel sa bulsa. Alam niyo yung trabaho pag ganyan may sukbit akong towel sa bulsa. Yun nga, maingay sa taas para may kausap pa siya sa telepono. Ayan, di pa bumababa. Well, malapit na rin. Malapit na siya bumaba. So, Baba is awake in midnight? Yes. Mm. He wakes up to have. I'm not sure what time he goes to bed. I always go to bed around 10 usually. Yeah. Unless I'm hungry and I get up to eat later. I try not to eat during the night. But
don't leave anything chocolate around. That's guaranteed to wake me. Chocolate. Oh, I'm like my father. My mom used to he walk about my dad. See, he wake during the night, and even though they eat well maybe they have dinner around 6 o'clock, and or we call it supper in Ireland. We call supper around 6, and it's heavy meal. And then before they go to bed, they will have tea and something else. But my father, mother used to say, you could smell cooking. You could smell the onions, and he would cook for himself. And my uncle was the same. You know, they would, but my dad was worse. How long to cook it, madam? This one until it gets soft. Until it gets soft. So I just set the top over because you're boiling. Yeah. But it'll make. Okay, I will try this one later. And I think Martin will love this one, madam. Yeah. You just cut pieces off. I cut pieces off and eat them. Okay. That's the only way. Yeah, this is it. I don't know. It's 1 month every year. Yes, it will end on April 9, I think. Yeah. It's long time, madam. It's 1 month only in the house. Yeah. Well, no. Whenever I go with Leanne to work, and come back. Aye. I'm better than you. Like for you, you're stuck here all the time. Yan. Ito nga, binigay ni madam. Papakuluan siya. At iinumin. Masarap daw siya. Paborito daw ito ni tatay. So, uwi na tayo. Dito na ako sa labas. Pauwi na. Yan na ang aming house. So, let's go guys. Natagalan na ako kasi nagchikahan pa kami ni nanay. Ayan nga. 12:30 ako natapos maglinis sa taas. Then, nakauwi na rin si nanay. Nung kaya yung nagchika na lang kami. And uwi na tayo. Ano kayong ginagawa ng madaling ng asawa? Oh! He's lying. Yes, pinigyan ni nanay. Kasi gumagawa siya. Ay, sorry. Pinapakuluan, niinom. Paborito doon ni tatay ito. Para kami. Wala, pag Ramadan daw, yan mga paborito nila. Tatay. At kakain na nga kami, may naamoy ako. Parang masarap siya. Tingnan nga natin. Mainit ang air fryer, baka ay niluto siya. Tingnan natin. Wow! Tilapia. So, ayan ang aming ulam for today's video. Let's go! Kain na tayo, loves. So, ito ang aming ulam, tilapia. Ha? And may tira pa kaming sponge style na bangus. Mangantana. Mangantamo. Kanin pa lang. Masarap na. Lalo pa kaya kung may ulam na. Yan, ulam. Tumbay. Okay po. Hindi ko kuko talaga. So, ang asawa ko hindi na gumagamit ng mantika. Air fryer na ang ginagamit niya. Sarap. Kaya diluto sa mantika, masarap siya.
Tapos na nga tayo kumain, kaya naman ay ngayon ay magpapahinga na. Ito siya. And mamaya ay schedule ng pagdidilig and babalik ako sa loob ng alas 7. So, yun lang muna guys. Thank you so much and God bless.